hapon mga kalolo. So dito tayo ngayon sa ating loft. Nagpa-viewing tayo kaya wala sila rito. Akatin ko sila ngayon doon sa taas para tanggalin yung kanilang takip. So dito sila ngayon, ayan. Ayan mga kalolo, ayan. So nandiyan sila ngayon, naka-viewing sila. Kanina pa silang umaga rito, so maghapon sila rito. Ayan, maghapon sila dyan. Ayan o. Ayan yung mga kalapati natin. Maghapon sila rito. 70 plus to mga kalolo, ang dami nila. So malalaman natin sa mga susunod na araw kung ilan yung maiiwan dito pagka pinaronda na natin itong mga to. Sana naman na magaganda kanilang homing instinct. So, papabayin ko na sila. Papabayin ko na sila. Yan. Buksan natin itong kulungan. Ano yun? Ano? Nakatapak ako ng echas ng aso. Yun, balik tayo sa kulungan. So, unahin natin yung sa dulo. Sara muna ito, baka may makakalpas eh. Sa dulo. Tanggalin natin yung cover ng kanilang trapdoor. Yan. Diba na kayo? At kakain na kayo. So, ayusin natin to. Latag ko muna itong kanilang floor mat. Plastic matting. Latag muna natin. Ayan. Hirap yung ako. Matanda na. Ayan. Ang hirap isuksak. Yun. Okay na. Ba't natin itong saan ba ito? Ay, pala natanggal. Pag pa sila mamaya pagka tinawag natin yung mga yan para kumain. So, ano yan dyan. Ayaw. Ayaw. Latag natin yung kanilang plastic matting.
Itong plastic matting, pwede rin namang wala ito. Maganda lang tignan pagka may plastic matting eh. So, meron naman tayo. So, yan, bababaan na sila. Bababaan na sila. Pakain na tayo. Tawagin natin sila. Para magbabaan na lang. Ayan o. Nagre-response na sila. So, lagay ko yan. Next week, pwede na to. Bahala na. Yan, may mga manok tayo dyan sa ibaba. Sila naman ang kumukuha ng misimot ng maiiwanan, mauulog. Woo! Kung nagutom sila, kasi maghapon sila dyan na naka-viewing. Hopefully, next week, pakawalan na natin sila. At maraming bumalik. Ito, bali next week, first time nilang papakawalan. So, bukas, i-vlog natin yung, next week, i-vlog natin yung kanilang, yung kanilang paglipad sa Himpapawid. Yeah, mahirap din pala mag-alaga ng kalapate, mga kalolo. Parang lang. Para mga manok din sila. Malalakas din kumain. Itong mga to, pati yung mga breeders ko, ang isang linggo nila, 25 kilos na feeds. So, ang pagkain nitong mga to, hagibis. Hagibis. So, hindi pa ako nag-flyer mix. Pa ako, yung tawag dito, breeder mix pa ako. Breeder mix pa ako. Kita ba ako, anak? Kita. Breeder mix pa. Yung pakain ko sa kanila. Kasi pinabubulto pa natin yung kanilang mga katawan. Pinabubulto natin. Mamaya, bago ko sila painumin, bigyan ko sila ng grits. Bersilaga grits. Para yung pantunaw nila yun sa pagkain nila. Nakakatulong pantunaw ng pagkain nila. Tsaka nagpapagana rin sa kanila kasi siyempre natutunaw yung pagkain nila. Magana rin silang kumain. So far, ito, last week, pinorga natin sila. Last week. Hindi, kahapon pala. Sabado. Nagpurga tayo. Bumalik na naman yung gana nila. Kasi, parang mahina silang kumain. Kaya pinorga ko sila.
So yung mga ano naman nila, yung mga kondisyon naman nila, wala naman yung ano, yung parang nangihina ganun, wala naman. Kagandahan dito kasi direct sunlight sila. Direct sunlight. Malamdam dito. Hindi lang ako masyadong ano, makakapaglinis pa dito sa baba. Dito sa lugar namin, ano rito binabaha. Kaya tinaas ko to. Tinaas ko para hindi sila ano, abutin ng tubig. Tapos mataas din dito. May nag-ano sa atin, nag-a-advise, masyado raw mataas yung ano ko, landing ano ko, yung landing board. Pero napapansin ko naman dahil sa mataas, yung malakas yung bagwis nila. Kasi nagbe-vertical sila. Pag vertical sila ng mataas, malakas yung bagwis nila. So, para pag binubuksan ko yung ano doon, butas, pag tinaas ko lahat yung alambre doon, ano na sila, pumapasok na silang kusa rito sa kanilang landing board pagka binubugaw ko. So, ito naman, pagka ayaw nila pumasok, ini-stick ko sila rito pag ano. Ini-stick ko sila rito. Nakuha mo ako dito. Di ganyan lang, huwag ka na malis dyan. Pagka ano, ayaw nila pumasok, ini-stick ko sila. Ito gamit ko. Ginaganon ko lang dyan. Papasok na sila ron sa ano. Hindi ko lang matanggal tong hagdanan na to kasi pagka bubuksan mo siya kasi, kailangan hagdanan ka kasi mataas. So, tatanggalin na lang natin yan pagka ano. Pagka magpapalipad na tayo next week. Yung hagdanan. Kasi may pintuan kasi itong ano, landing board natin. Para iwas sa ano, pagpasok ng pusa. Baka mapusa tayo eh. So yan, lakas nila kumain. Sabik na tayo, parondahin sila. Ngayon lang ako, ano, natagalan bago magparonda. Dati kalapati ko, 1 linggo lang. Yung mga kalapati ko dyan dati, marami na ako dating kalapati pero hindi yung kamukha nito na pinagbibili ko yung mga breeder. Parang, dyan ko lang, binibili ko lang dyan sa Bukawi kasi nasa Bukawi kami. Binibili ko lang dyan sa Bukawi. Yung araw dyan, 40 pesos lang ang ibon. Mga kalapate, meron ka ng kalapate. At napakabilis palang dumami. Tapos meron akong mga ano, yung pagkakalapati pala, pag nabili mo na yung medyo ano na, magulang na, bumabalik doon sa pinanggalingan. Pagka napapaanak ko naman bago umalis, pag nakadalawang clutch na, pag nakaronda, hindi na bumabalik. Bumabalik din doon sa ano, kung saan sila pinanganak siguro, nagbabalikan sila. So yun siguro yung ano ng kalapate. Kaya kahit na matagal napaitlog mo na, napasisi mo na, possible pa rin bumalik sila doon sa tunay nilang amo. Ganyan ang kalapate. Sa tunay nilang amo. So, hopefully, matapos na yung ating paghihirap sa trapdoor training. Kasi hindi naman ako araw-araw nagpapa-trapdoor. Kadalasan lang weekend. Yun, 2 araw sa weekend. Sabado at Linggo. Pero pag nandito ako ng Lunes, inaano ko rin sila.
nilalagay ko rin sila sa trapdoor. Ngayon kasi hindi mo na sila ihuhulihin eh. Dati hirap na hirap ako siya hulihin ko isa-isa. Ngayon hindi na, pag binuksan ko yung dun sa may trapdoor, itinaas ko lahat yung alambre. Pumapasok na silang kusa, bubugawin mo na lang. Bubugawin na lang. Yung mga manok namin, yan, mga may lahi yan. Ito, asil yan, bistisong asil. Ito, may lahi na yan na round head. Yan. Mamaya, lagyan natin sila ng grits. Kitang-kita ba ako dyan? Kitang-kita. Hindi naman masyadong maliit tao. Maliit. Yan, ganyan. Pero malinaw. One day feeding lang ginagawa natin. Kasi medyo tipid sa pagkain. One day feeding. Kaysa yung umaga at hapon. Tipid sa pagkain pagka one day feeding. Sa dami nito. Mabigat din sa katawan yung nila, patukan nila. Isang bag ito, isang linggo eh. So 25 kilos. Yung isang linggo nila. Pera pa doon yung naghahalo pa ako ng bird seed, tsaka yung pellet. Naghahalo, lalo doon sa mga breeder natin, kailangan ng pellet kasi may mga inaka yung iba. Gaganda na nila, oh. Pakarami nila, grabe. Sana mayroon man lang tayong mapa-champion dito sa dami nito. Sali ko lahat sa old bird ito. So, ihahabol natin to ng yung tinatawag nilang winter derby. Kasi summer derby, hindi na to kaya. Hindi na kaya sa summer derby. So, winter derby na natin di sasali itong mga to. Ayan. Ayan, oh. Ang gaganda nila, oh. Yung mga puti ko, ang gaganda, oh. Meron pang putiro na pure white. Nandun ang pure white. Ang gaganda nila. Sana meron man lang tayo mapa-champion dito. So dahil itong first breeding natin, malalaman na natin kung ano yung mga breeder natin na mahusay maglabas ng anak. So meron ng rito, subok na rito yung mga yung mga checkered na yan, subok na yan eh. Galing yan sa high milim na palahi. High milim na palahi. Yung mga checkered. Subok na yung mga yan. Yung mga checkered ko rito, may dugong John Arden. At saka yung unbelievable line ni high milim. Tapos itong medyo light, galing yan sa lahian ng kay MP Lock TV. Nakakuha tayo ng isa ron na breeder niya na kanyang pooling champion. Kasi niya yan eh, pinarapol niya, tayong sinuwerte na manalo. Tayo sinuwerte na manalo. Parang 100 isang slot. Natsambahan natin. Si Lolo ang nakapanalo. Ito sana maganda tong lahin, tong gray na to. Pulsayon yan eh. Sana pagka maganda ang resulta nito sa karera, magpuproduce ako ng marami nito.
Yung gray na yan. Gusto ko ganyan, paglabas, puro gray lahat. Tapos, yung embrick dyan, yun, namamara ako yung embrick ko dun. Yan, embrick yan eh. Ang tatay niyan, pure embrick galing sa ano. Ayan, namamara ako siya. Galing sa ano yan, sa Bioresearch kay Sir Allen. Sana ano, maganda rin yung nakuha natin kay ano. So, lahat nung maganda yung performance sa karera dito, gagawin nating breeder at kukuhanan natin ng ano. Kukuha na tayo sa ano, yung mga linyada nila ano. Sa mga kilalang linyada. Si ano kasi, yung kaibigan natin, si Euro Altus ng Bulabog Globe. Maraming kilalang ano yun. PHA player yun. Maraming kilalang ano, mga ano. Nakakuha siya sa mga big time na mga ano. Big time na mga player. Ng ano, PHA, kasi PHA player yon. Sinasama niya nga ako pero pagka maglo-loading siya at saka magte-training, ang problema natin, medyo ano pa tayo. Busy pa si Lolo, inaasikaso pa natin yung ating ano, requirement sa pension natin. Kaya medyo busy pa si Lolo. So, yan, magbibigay tayo ngayon ng grits. Magbibigay tayo ng grits. Kakalasin ko na yung pagkain nila. So, ito yung ano nila. Yan, yung tubig nila, merong ano. Merong electrolyte. Tapos, magbibigay tayo ng grits. Pakiawak mo. Tanggalin ko muna yung kanilang mga pagkain. So, binabaliktad ko kasi para hindi nila mataihan. Hindi nila maiputan. Kaso yung aking tagapatuka, tamad magbaliktad. Dapat pala lagay ko ito, lalagyan ko palang grits. Sorry. Lagyan natin sila ng grits. Para ano, mas tumako pa sila kumain kasi tanggalin ko na to. Ito yung grits na ano. Bumili ako ng grits para ipakain sa kanila. So, tingnan natin kung gaano sila katakaw. Pahimagas nila grits. Yung ano ko, naghahalo ako ng ano, bird seed. Kaya pasin nyo, may maliliit na ano dyan. Naghahalo ako ng bird seed sa pagkain nila. Saka ano, naghahalo din ako ng ano, pellet.
Kaya ano yan. Kaya pa natin para malinis. So yun, mamaya pagkatapos silang ano, tutok mo sa akin. Mamaya pagkatapos silang kumain ng grits, papainumin na natin sila. Namomonitor mo na. Papainumin na natin sila ng tubig. So, yun, medyo mahaba na yung video natin, mga kalolo. Hanggang dito na lang. Sana patuloy niyo suportahan si Lolo. Paki-like and follow and share po yung kanyang Lolo's Backyard Love TV. Ang mga pinopost po ang mga content ni Lolo po diyan ay tungkol sa kalapate at saka tungkol sa mga pag-akyat ni Lolo sa bundok kasi si Lolo is a hiker. Yan ang isang hobby ni Lolo, yung umakyat ng mga bundok. So far, puro sa Pilipinas pa lang tayo. Hanggang sa Mindanao nakakarating tayo diyan pagdating sa mga bundok. So, 2 beses na nating naakyat ng Mount Apo. Hindi natin so hopefully, yung ibang dyan, yung top 5 like Kalatungan, Dulang-Dulang, tsaka Kitanglad, maakyat din natin. Pero naka-schedule kami sa March 1 and 2. Re-rest ba kami sa Mount Napulawan sa Ifugao. Kasi yung first attempt namin dati, hindi namin nakayanan dahil tinanghali kami ng trek. Nakapag-umpisa kami ng trek namin alas 11, so nasalubong namin yung init ng araw. Kaya hindi namin natapos, hindi kami nakapasok ng Mosi Forest, nag-back out kami. So ngayon, March 1 and 2, try namin uli na balikan si Mount Napulawan. Sana ngayon matawid na namin yung bundok ng Mount Napulawan. Marating namin ang summit. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.